praise. Good morning po sa bawat isa. Morning! Amen. Glory to God po sa araw na ito at patuloy tayong binibiyan araw-araw. Laging may pagkapala ang Panginoon. And isa po dito yung every gising is a blessing. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po tayong maggalak, patuloy tayong magpuri. Pasalamatin ang Panginoon sa bawat araw. May problema man yan o wala. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon dahil yung buhay natin, yung bawat gising natin ay isang pagpapala. Amen. Amen. Tunay nga po na isang karangalan lagi ang tumayo sa harapan ng Panginoon at maging kagamit-gamit para sa kanyang kaharian dito sa lupa. Lagi ko pong tinitingnan ng sarili ko na, Lord, I am not deserving na maglingkod sa iyo, pero grabe po yung biyaya mo, Panginoon, na tinawag mo akong lingkod, tinawag mo ako na maging tagapagdala ng iyong salita sa kabila ng aking karumihan. Lagi po natin tatandaan na hindi tayo pinili ng Panginoon dahil tayo magaling. Hindi tayo pinili ng Panginoon dahil matalino, pero sa kung anong meron tayo, nais ng Panginoon ma-display kung sino siya. Amen? Sige po, sa umaga pong ito ay talagang napakasarap. Talaga wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Dako po tayo sa salita ng Lord sa araw na ito. Sige po, tayo po'y tumayo sa araw na ito bilang paggalang sa salita ng Panginoon na ating babasahin sa umaga na ito. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 5 verse 16. Say amen po sa mga nakakita na. Amen. Naka-flash na po pala. Sige po, makibasa po kayo sa akin. Ayon po sa Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Salamat po. Sige po, manalangin po muna tayo para sa salita ng Panginoon. Lord, salamat po agad sa salita mo ngayong araw na ito na ibinigay mo sa aming mga anak mo. Lord, Holy Spirit, ikaw nga po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng liwanag para lubos namin, Lord, na maunawaan ang salita mo sa araw na ito. Lord, give us focus. Give us, Lord, yung interest, Lord, sa pakikinig na magkaroon kami, Lord, na desire, Lord, na matuto, na madadala namin, Lord, hanggang sa pag-uwi namin sa aming tahanan. Na magiging silbi, Lord, na gabay namin sa isang linggong muli. Gabayan mo kami, Panginoon, samahan mo kami, Holy Spirit. Ikaw po ang maranasan, ikaw po ang mangusap, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na makita. At ang kagandahan mo lamang, O God, ang patuloy na makita sa salita mo ito. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang karangalan papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Ang title po natin ngayon ay ayun po, A Lasting Light. Yan po. Ibig sabihin po yung lasting ay tumatagal. Ibig sabihin po yung ilaw ay hindi dapat yung kukurap-kurap, aandap-andap, pero steady light. Kung sa baga po ay talagang maintain yung quality ng light. Amen? Amen. Mahalaga po ang ilaw po sa buhay natin mga tao. Amen po ba? Yes. Mahalaga po ito. Yung light po, ibig sabihin po, sige po, magbigay ako ng meaning light. Meaning ng light po, it is a form of energy. Without it, there can be no vision. No vision daw po, wala daw po tayong makikita. When a light strikes an object, it may be reflected, absorbed, or allowed to pass through. Sabihin po, talagang kung wala ang ilaw, hindi mo makikita na upuan yan. Hindi mo makikita na mababangga ka na pala. Amen? Amen. Mahalaga po ang buhay, ang ilaw sa buhay ng bawat tao. Hallelujah. Sige po, dako po tayo ngayon doon sa importance of being alive. Yan po. Ito po ay 3 puntos lamang, kaya hindi naman po tayo magtatagal. Amen? And I pray na makanamnamin po natin yung salita ng Lord sa atin sa araw na ito. Amen. Number 1 po doon, ang nakalagay po is stay connected to the main source. Amen? Sino po ang main source natin? Si Lord. Amen.
Nananampalataya po ba kayo na ang Diyos talaga ang main source? Yes. Yes, amen. Sabi po doon sa binasa natin sa Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine. Meron po doon salitang sabi ay let. Ang ibig sabihin po ng let ay allow something or means allow. Ibig sabihin ay yung habang i-allow. So, basahin ko po muli sa inyo sa Genesis 1:3. Ayun po doon. Then God said, let there be light, and there was light. Ibig sabihin po doon yung let, talagang inaalaw ng Panginoon na sa buhay natin makita kung ano po ba talaga yung totoong liwanag. Amen? Tandaan natin doon sa Genesis 1:3, sinabi ng Panginoon na magkaroon ng liwanag. Anong nangyari? Lumabas ang liwanag. Ibig sabihin po, ang Panginoon ang nagbigay ng liwanag at ang liwanag na yon ay ang Panginoon. Amen? Maliwanag po tayo doon. God is the main source and God is the light and in God there was life. Tandaan po natin lagi yun. Ang Panginoon lamang po ang pinakang sources ng lahat ng buhay dito sa mundo. Amen? Amen. Physical light such as love, land, sun, or electricity generate lights. Without its main source, it's impossible to generate light. Amen po ba? Mahirap. Kahit nga po yung ilaw na yan, sabihin nyo hindi yan rechargeable, namamatay yan pag pinatay nyo doon. Amen? Yung solar light, namamatay pag gabi. Amen? Yung mga cellphone, pag naubusan ng battery, namamatay pa rin. Everything in this world is temporary. Ibig sabihin, wala po talagang forever. Kung hindi po tayo connected sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Spiritual light, ito po yung, ano po ba yung spiritual light natin? The Holy Spirit. Amen? Dahil ang Holy Spirit po, ito yung nag-guide sa atin. Siya po yung nagbibigay liwanag sa ating mga kaisipan. Binibigyan tayo ng Holy Spirit ng wisdom. Ito yung mga kahalagahan ng spiritual light sa buhay natin. Kung bakit kailangan na stay connected tayo doon sa pinaka-main source para hindi po tayo maligaw. Hindi maubos yung ilaw natin bilang ilaw ng mundong ito. Christians are called light of the world. Tinawag po tayong ilaw ng sanlibutan. Sabihin po nga natin, ilaw ng sanlibutan. Ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Being a Christian, it is not just about preaching. Hindi lamang daw po ito tungkol sa kung ano po yung pinipreach, kung ano po yung sinasabi natin dito sa unahan. Ano po ba yung na-share natin about the gospel? Hindi lamang po ang isang ilaw tumatakbo sa bagay na iyon. Kundi, it is all about living a life that demonstrate the transformative power of faith. Amen? Ibig sabihin, makikita sa buhay natin mga Kristiyano na ilaw ng sanlibutan yung totoong pagbabago na dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. Amen? Amen. Paano nga po ba tayo binago ng ating pananampalataya kay Jesucristo? Ito po yung tanong na napakaganda na tayo lang din ang makakasagot sa ating buhay sa ngayon. Amen? Paano nga ba ako nagiging ilaw sa mundong ito? Tinawag ako ng Panginoon na ilaw. How do I seek to be the light of this world? How do I give importance sa pagiging ilaw ko sa mundong ito? Amen? Tandaan po natin sa John 8:12, muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Naliwanag po dito na as we walk in our journey with Jesus, maganda yung ating pupuntahan. Amen? Nandoon po na pag mayroon tayong Lord sa buhay natin, talagang masaya. Kahit marami pong problema, parang ang gaan-gaan pa rin. Amen? Dahil you are connected sa ating pinaka-main source na nagbibigay sa atin ng wisdom kung paano nga po ba natin mapapagtagumpayan ang bawat problema. Masaya dahil alam mo na hindi ka nag-iisa. Meron kang great God na katulong mo, nakatuwang mo na laging nandyan para sa iyo sa lahat ng problema.
Amen? Kahit wala man si mama, kahit wala man dyan yung best friend ko, nandyan lagi si Lord. Amen? Para sa tuwing may problema ako, masaya pa din ako. Amen? Hallelujah. Walang takot. Ibig sabihin po, pag tayo nasa liwanag, wala tayong fear. Bakit? Dahil meron po tayong Lord na, yung sa fear po kasi pag tayo wala sa Panginoon, unang-una takot ka pong mamatay. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Pero once po tayong nakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay kahit kamatayan yan, hindi mo katatakutan yan. Amen, kapatid? Lagi mong i-aim na maging lumakad ka sa buhay na may liwanag. May tunay na kabuluhan ang iyong buhay. May tunay na saya sa puso kahit anong meron ka. Ibig sabihin, when you are living in the light, kahit po hindi ka mayaman, kahit isang tukak ka, masaya ka pa rin. Yung pinaka-meaning po kasi ng joy, iba yung meaning din sa happiness. Amen? Kasi yung joy talaga na sinasabi na yan, ibig sabihin, kahit wala kang meron ng iba, kontento ka. Dahil alam mo, ang nagbigay niyan sa'yo ay ang Panginoong Diyos. Amen? Ang happiness, tatandaan natin, it is just temporary. Ito po yung definition ng makamundong ilaw. Amen? So, let us continue to seek the joy that comes from our God. Sabi nga ng salita ng Panginoon na, ang kagalakan mo, Panginoon, ang maging kagalakan ko rin. Amen? Yung namumuhay naman po tayo sa darkness, it is something, yung pag-darkness daw po, ito po ay nagsisymbolizes ng absence of God sa buhay ng isang tao. Amen? Yeah. Ibig sabihin, when you are living in the darkness, walang purpose ang buhay mo. Amen? Amen. So, paano mo malalaman ang purpose mo? Step into the light. Mamumuhay ka sa takot while in your darkness. Puro ka na lang, baka, Lord, baka wala kang makain bukas. Lord, paano na? Baka hindi gumaling yung, puro na lang baka. Amen? Parang puro ka na lang, paano na? Pero once you have God, you walk in the light, hindi ka mag-aalala. Dahil alam mo sa buhay mo, na sa Diyos walang imposible. Nasa Diyos mo ang lahat. When you have Jesus, sabi nga sa isang verse, when you have Jesus, you have everything. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ligtas ang mga taong nasa kadiliman. Amen? Sa Bible study natin, napapag-aralan po natin yung ligtas, tunay na kaligtasan. Sobrang halaga po ng salitang ligtas. Amen? Hindi lang po dahil nakakasik tayo ng security dito sa mundo, na sa gabi tutulog ka, ligtas ka. Hindi po yun yung pinakang aim natin as yung purpose natin na kung bakit tayo lalakad dito sa mundo, sa liwanag. Dahil kundi, alam mo, ang salitang ligtas ay for eternity. Ibig sabihin, ligtas ka dito sa mundo, maging sa kabilang buhay, ligtas ka pa rin. Amen? Amen. Ang salitang ligtas po ay talagang sobrang halaga. Ito po yung pinapahayag natin sa bawat Bible study, sa pag-share natin ng gospel. Sobrang halaga po ng salitang ligtas. Sa Panginoon lamang po natin ito matatagpuan, ang tunay na kaligtasan. When you walk in the presence or in the light, talagang yung sinasabing kaligtasan, hindi lang ikaw yung mananampalataya na ligtas, kundi maging ang pamilya mo ligtas. Ang finances mo, napoproteksyonan din po yan ng Panginoon. Ang relasyon mo, iniingatan din po yan ng Panginoon. You are covered by God's grace when you walk in the light po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And lagi po nating tatandaan na yung darkness po, walang ibang idudulot yan sa atin, kundi stress, anxiety, depression, at yung mas masaklap pa nito, mauuwi na sa, yun nga pong pagkitil ng sariling buhay. Dahil alam natin na yung mga taong ganun po, nauwi sila sa ganun dahil hindi nila kilala ang Panginoon. Nauwi sila sa self-condemnation, nauwi sila sa sariling pagdidesisyon dahil wala nga po silang Diyos. Hindi sila connected sa buhay. Hindi sila connected sa Panginoon. Ibig sabihin po din po doon sa when you walk in darkness, hindi gusto ng Diyos yung mga pinaggagawa mo sa buhay. Amen? Self-check po tayo dyan. Gusto pa ba ni Lord yung ginagawa ko?
Amen? Yung gusto ba din ba ni Lord yung kinabibisihan ko sa ngayon? Amen? Ano po yung pinakain ni Satan ng ating kaaway sa ating mga ilaw? Unang-una, tatandaan natin na ang ating kaaway, ang ultimate goal is to steal the light. Amen? Gusto niyang nakawin yung ilaw mo para hindi ka magtuloy sa kung anong plano ng Panginoon. Pangalawa, the enemy wants to destroy the light. Tayong mga ilaw, gusto niya talaga sirain para hindi mag-penetrate, hindi mag-radiate, hindi talaga makita yung liwanag, hindi magtuloy-tuloy. Amen? Kill the light. Isa din po ito sa goal ni Satanas. Amen? Huwag po natin hayaan na ito. Matindi na po ito pagka sinabing kill the light, papatayin ka na talaga niyan. Amen? Let's continue to pray for this. Na huwag mamatay yung ilaw natin. Amen? Patayin ang ilaw para, dahil tatandaan natin, pag ang kaaway gigil sa'yo, malaki ang nakikita sa'yo ng Panginoon. Ikaw ay gagamitin niya for a greater purpose. Gagamitin ka niya para magliwanag sa buong mundo. Amen? Hallelujah. Ito ang nais ng mga kaaway. Kaya, ano po yung gagawin naman? Meron din naman po itong solusyon. Amen? Hindi tayo mag-focus doon lang sa pinakamain ko. Ay, ganun pala ang focus na. Pero may binigay sa atin salita ang Lord na kaya natin lagpasan, kayang pigilan ang anong ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Amen? Ano po yung mga bagay na kailangan nating mapanatili para ma-maintain natin yung pagiging connected natin sa Lord? Sige po, Kuya Lance. Ano pa? To avoid being disconnected to God, to the main source, number one po ay pray intentionally. Amen? Kailangan nyo pong pagdesisyonan sa buhay nyo kung mananalangin o hindi. Amen? Mahirap po ito, pero when you pray to God, Lord, give me the desire to pray. Amen? Sa umaga pa lang po, kailangan mo na to. Kailangan mo na to, kapatid. Hindi maaaring dumaan ang araw na wala kang panalangin, na hindi mo kinausap ang Panginoon mo. Amen. Amen? Na sobrang halaga po nito sa buhay natin. Dito natin ma-overcome yung bawat araw. And sa prayer pa lang, minsan talaga nangungusap na ang Panginoon sa iyo. Sa mga mangyayari sa buong araw mo, nandoon na ang pangungusap ng Lord. Amen? Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing or pray continuously. Huwag nating hayaan na dumaan ang araw walang panalangin. Dahil matindi ang battles natin. Sabi nga doon, si Satan, gusto niya patayin, gusto niya tayong sirain, gusto niya tayong nakawan. Amen? Huwag natin hayaan. Through prayer, malalagpasan po natin, mapipigilan po natin ito. And through prayer, patuloy natin ma-overcome ang lahat ng mga challenges by the help of God. Amen. Amen? Manalangin po tayo. Scripture meditation. Hindi ko po nilagay dyan yung Bible reading lang. Kasi po, iba po yung scripture meditation sa Bible reading. Bible reading po yung passage lang, binabasa mo lang, pero wala kang understanding. Wala po tayong pag-meditate. Lord, ano nga po ba yung sinasabi mo sa araw na ito? Lord, ano nga po ba yung meron dito sa salita mo ngayon? Being the light, mga kapatid, lagi po natin tatandaan na mahalaga na nami-meditate natin, nangunguya natin yung bawat salita ng Panginoon. And hindi maaari na tayo mga Kristiyano, mga ilaw ng sanlibutan ito, ay hanggang Bible reading lang tayo. Na hindi mo kaya ipaliwanag kung ano ba yung meron sa scripture na yan. Amen? Sabi niya po sa salita ng Lord sa Psalms 119:105, your word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Sabi na. Amen? Lamp unto my path. Yan. Ang Panginoon po, sa pagbabasa natin ng salita ng Lord, na ililiwanagan yung bawat desisyon. Yung direction natin, nakikita natin kung, Lord, align ba ito sa kalooban mo? Amen. Lord, ano ba yung tama pa ba to? Pero pag nagbabasa po tayo, when we meditate yung salita ng Panginoon, nakakalakad tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Continue po natin na i-seek po, i-desire natin yung mga bagay na ito. Hindi po kasi namin ito
may ibibigay sa halimbawa po sa mga Kristiyano, sa mga kapatiran, hindi maaari na, brother, ipag-pray mo naman ako. Lagi ka na lang bang ganon? Sasabihin mo, ipag-pray mo naman ako, ipag-pray mo naman ako. Ikaw ba, hindi mo kaya manalangin? Amen. Lahat po tayo may pangusap ng banal na espiritu. Kung meron ka pong interrelationship sa Panginoon, talagang meron kang ganap na relasyon sa Panginoon, you can pray. Kaya mong manalangin. Sino bang hindi kaya manalangin? Pag nagkakaproblema, lumalabas yung pinakang intention prayer mo sa Panginoon. Lord, gusto kong gumaling, gusto mo. Kaya mong manalangin, kapatid. And being a light of this world, talagang dapat nakikita sa'yo, number one, marunong ka manalangin. Desire to pray, desire to meditate every scripture. Yung salita ng Panginoon. Kapatid, sabihin mo sa salita, sa sarili mo ngayon, desire. Desire to pray. Desire to pray. Desire to read the Bible. Desire to read the Bible. And meron pa po tayo dito. I-desire nyo din sa sarili nyo na makasama yung ating kapatiran sa pananampalataya. Amen? Amen. Bakit po sinabi ng Panginoon? Tatlo po yun eh. Tatlo, magkakakonected po yan. Hindi maaaring alisin yung isa dyan. Talagang kailangan niya sila sama-sama. Makikita talaga yan sila sa buhay ng isang pagiging ilaw or Kristiyano, totoong ilaw. Amen? Hindi maaaring marunong ka mag-pray, hindi pwedeng nagbabasa ka lang ng Bible, pero dapat alam mo na mahalaga din ang pakikisama sa kapatiran natin sa pananampalataya. Bakit po? Dahil po, sa pakikisama natin sa kapatiran, minsan yung ilaw mo andap-andap na. Hindi mo napapansin, akala mo okay pa. Amen? Yung pala, talagang disconnected ka na rin sa Panginoon. Meron ng damage yung connection mo. Kaya, ganun na lang yung ilaw mo. So, desire to have a fellowship with brethren. Sabi nga sa John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Amen, mga kapatid. Lagi natin tatandaan na kung minsan may mga kapatid tayo dyan na hindi pala kwento. Pero nung sumama sa kapatiran, nagulat siya. Sabi niya, ay, yun yung pinagdadaanan ko. Bakit? Na-discern niya. Nagbigay siya ng encouragement. Wala naman ako sinabi sa kanya. Lagi niyong tatandaan, yung kapatiran natin, instrumento yan ng Panginoon to lift up each other. Yung burden ng isa, burden din ng lahat sa atin. Kaya masarap po meron tayong kapatiran. Dahil yung kapatiran na yan, sila yung nagpapalakas sa atin. Silently, we have our own battles, pero sa tulong ng kapatiran, talagang pinag-pray nila tayo, nandoon yung concern nila sa struggles natin. At talagang sila yung, talagang makikita mo yung family talaga. May masasabi mong, ang ano naman dito yung makisama, ang sarap naman makisama sa kapatiran kasi kahit yung minsan pa lang, kahit baguhan pa lang ako, mararanasan ko lang talaga, I am welcome. Amen? Amen. Sarap po ba ang makasama kapatiran? Amen. Amen. Talaga yung salitang umay ay wala yan sa atin. Amen. Sa FCC talagang ayaw na maghiwa-hiwalay. Napaalam na, ay nakalimang paalam na. Gusto pa rin sama-sama. Amen. Talagang nararanasan po kasi natin yung joy, yung presensya ng Panginoon sa kapatiran natin. Amen. Hallelujah. These practices will help us to stay connected to God. Yung po sinabi ko sa inyo kanina, yung pray intentionally, scripture meditation, fellowship with brethren. Iyan po yung mga bagay na makakatulong sa atin. Tanungin niyo po yung mga matatag na mananampalataya, anong sikreto mo hanggang ngayon naririto ka pa? 20 years ng church mo, bakit hanggang ngayon yung ilaw mo sustaining pa rin? Meron siya, yan yung sasabihin niya sa'yo. Amen? At talagang yan yung, hindi yan sekreto, pero yan yung susi para lumagok tayo bilang mga mananampalataya. Amen. So, desire these things na magkaroon ka nito bilang ilaw. Amen? Number 2 na tayo. Light up brilliantly. Amen? Sabi po doon sa binasa natin kanina, balikan natin, before others that they may see your good deeds. Amen? May salita doon yung see. See. Tandaan po natin. Pertaining to a vision. To be aware of something. Yan po ibig sabihin ng see. And see, ito po ay isa sa 5 senses ng ating katawan. Alam niyo po ba yung 5 senses?
natuwa naman ako doon sa far up dahil hindi pala siya 5 senses. Nadagdagan na pala, hindi ko alam. Amen? Ito po yung senses, yung hearing, yung taste, yung sa feeling, sa the way kung bakit feel. No? Yun yung mga senses na nakakaamoy ka, nakakakita ka, nakakarinig ka. And isa daw po doon sa nadagdagan. Nadagdagan na yung faith, sense of faith. Meron ka din dapat daw noon. Amen? Tayo mga ilaw talagang dapat 6 na. Amen? Pinakamahalaga doon yung pang-5. Faith. Pang-6 pala. Faith. And yung pong C, yung pang-5, and ano po yung sinasabing good works or mabubuting gawa? It refers to the outward action in deeds that align with God's principles and moral teachings, emphasizing the fruit of the Holy Spirit. Amen? Tandaan po ba natin yung fruit of the Holy Spirit? Amen. Amen. Hallelujah. Tatandaan natin mga kapatid na in every good work po natin, dapat nakikita po dyan yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen? Yung joy, love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Hindi mo ginagawa yan dahil para lang, hindi mo gusto mo lang. Kundi ginagawa mo yan dahil alam mo na ang Panginoon ang patuloy na mapapapurihan dyan. Amen? Amen. Need to see in us as a light. Meron po ako dyan nalagay, Kuya Lance. Okay, piso yun na lang po. Ano daw po yung mga bagay na dapat makita sa buhay ng isang ilaw? Number 1, obedience to God. Amen? Amen. Ibig sabihin po ng obedience to God, meron po tayong pag-submit sa Panginoon. Ibig sabihin, yung will natin, hindi yun yung will natin, kundi kung ano ba talaga yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Number 1 po dito sa pagiging obedience to Lord, stop making excuses. Amen? Dito po tayo ano po ba talaga yung salitang obedience? Ibig sabihin talaga, yung pag-obey mo sa Lord, you are all out ka sa mga bagay na ito. Amen? Wala kang excuses sa mga bagay na ito. Ano ba talaga yung salitang obedience to the Lord sa kingdom ng Panginoon? Dapat hindi sa'yo naririnig yung, ay, pasensya na po, hindi mo na pa ako maka-attend. No? Naunawaan niyo naman po ako. Opo, naunawaan ka namin na sa bagay na yan, hindi ka po makaka-attend, pero yung benefit nung hindi mo pagdalo ay na-miss mo. Amen? Next, stop self-made decisions. Tayo po minsan ay talagang pala decision din sa buhay natin. Amen? Hindi natin natatanong ng Lord, gusto mo din ba ito para sa akin? Kundi minsan napapangunahan na natin ang Panginoon natin sa pagdidesisyon. And ano yung kinakalabasan? Palpak po. Amen? So, stop making self-made decision. Ito po yung dapat na makita as an obedience to God. And dapat po makikita rin po sa atin yung transformed life. No? Amen. Bilang mga ilaw, dapat kahit hindi ka nagsasalita, alam nila na Kristiyano ka. Amen? Amen? Amen. Malalaman mo ang isang Kristiyano, ang isang ilaw, sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay sa araw-araw. Hindi man siya mapagsalita, pero nakikita mo yun sa kanyang kinikilos, sa kanyang ginagawa. Amen? Naha-highlight sa kanya yung spiritual maturity. Take note po ng spiritual maturity. Dapat meron po tayo sa bagay na ito na dapat hindi na tayo napipilitan kasi pinipilit ako ni sister umaten. Hindi na tayo napipilitan na, ay sige na nga, parang gayon na lang din tayo. Parang nakiuso ka na lang. But a transformed life, meron kang character that influence other. Nakikita po dapat ito sa buhay mo bilang ilaw. Na hindi ka man nagsasalita, pero tandaan natin kapatid na sa paligid natin, sa mga kapitbahay natin, sa pamilya natin, meron dyan na hindi umaattend sa church. Meron dyan hindi nagbabasa ng Bible, but they are reading your life. They are looking into your life. Totoo pala. Kaya pala siya ganun kasi siya pala ay may Jesus sa buhay niya. Yan po yung totoong transformed life. Amen?
Ibig sabihin po ay nag-undergo ng significant change yung isang ilaw. Amen? Yung transformed life na yan, makikita dapat sa atin. Number 3 po, new identity in Christ. Tayo po ay child of God na. Amen? Identity in Christ natin po ito. That we are forgiven. Tayo po ay adopted sons of God. Amen? Tayo po ay hindi karapat-dapat na maging pamilya ng Panginoon, pero dahil sa sobrang habag niya, sa biyaya niya, tinanggap na po tayo bilang mga anak. Amen? And we are grateful for that. How to be grateful na tinawag ka ng Panginoon na children of light. Tinawag ka ng Panginoon na anak niya. Siyempre, baguhin mo rin kapatid yung araw-araw mong ginagawa. Yung behavior mo. The way you talk, the way you think. Hindi man yan namin nakikita. Pero God knows that. Is that the things na nagiging grateful ka sa Panginoon? Na tinawag ka niyang anak? Na nabilang ka sa kaharian ng Panginoon? Pamilya ng Diyos? Amen. Living with direction. Isa din po ito sa dapat nakikita as new identity in Christ. You're purposeful to God's kingdom. Dapat nagiging kagamit-gamit ka na. Dapat hindi lang ikaw yung ilaw na nakatayo lang dyan na basta lang. Kundi ikaw ay dapat ay mayroon ka na rin purpose sa kaharian ng Panginoon. Amen? Napakalaki po ng gampanin ng isang ilaw. There's a crucial role sa buhay ng pagiging ilaw natin. Kailangan po natin itong gampanan, tayuan, sa gusto at sa gusto mo man. Dahil hindi pwede yung sa ayaw at sa gusto mo na. Dahil sadyang kailangan mong gustuhin na maging ilaw. Amen? Amen. Hallelujah. Number 4, living a testimony. It is the personal experience to God, and yung kung paano mo na-experience ang Panginoon, iyon yung sinishare mo. Yun yung living testimony. Yung sinabi ko nga sa inyo kanina na merong hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible, pero they are reading your life. That's living testimony. Paano mo dinidemonstrate na totoo ang Lord sa buhay mo? Kung hindi ka naman nagbabago, nagsimba ka nga, pag-uwi mo, ay ang astig mo pa rin. Amen? Encouraging and motivating others to have personal relationship to Jesus. Ito po yung main goal mo, being a living testimony. Amen? Na kung saan, yung mga tao sa paligid mo, na hindi ka man nagsasalita, pero nagkakaroon sila ng curiosity. Bakit ganito? Bakit ganyan siya? At ano yung sasabihin mo? I have Jesus in my life. So, mayroon din sila mag-desire. Sino nga ba yung Jesus na sinasabi nila? Magsisimula na po sila to seek a relationship with Jesus. Amen? Panghawakan po natin yung ilaw natin, kapatid. Huwag po natin hayaan laging andap-andap ito. Nandun na po yung mga tools para mapanatili natin. Amen? Remember, your small glimpse impact others. Amen? Kapatid, yung mga nakikita sa'yo, your smile, your generosity, yung pagiging hospitable mo, lahat yan nag-i-impact sa kapatiran. Sa lahat na nasa paligid mo. Ay, huwag mo sabihin na naguhugas lang ako, pero naguhugas lang po ako sa church, pero tandaan mo, meron dyan nakatingin sa'yo. Bakit ganun na lang siya? Naguhugas siya, pero ang saya-saya pa rin niya. Sige nga, gaganon na nga din ako. Amen? Talagang, alam mo yun, talagang ang sarap-sarap na maging yung katangian mo, na yung ilaw mo, naging impact sa ibang tao. Yung generosity mo, na kahit alam mo yan na wala ka man lahat, hindi ka man mayaman, pero nagagawa mong tumulong sa kung anong makayanan ka. Amen? Sabi nga na ang pagiging generous natin, hindi po yun sa kung anong daming meron ka, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay, kaya mong itulong sa iyong kapwa. Amen? Hallelujah! Let us choose always to be generous. Amen? Doon po sa topic natin, highlight brilliantly, pumapasok po dito yung verse ng Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Sabihin po, talagang ito dapat yung nakikita sa atin. Dapat ito yung pinanghahawakan mong verse. Amen? Na bakit ganyan ka?
I am the old me. Doon nga po sa far up namin, yung isang nag-share po din sa amin, sabi niya, kung nakilala niyo ko nung mga nagdaang taon, mga 2015, something like that, hindi niyo ako magugustuhan. Amen? Ako yung tao na walang pakialam sa sinasabi ng iba. Ako yung tao hindi apektado kahit nakakasakit na. Amen? Pero when you are a new creation of God, you are sensible. Ibig sabihin, nasa-sense mo na ang lahat ng tao sa paligid mo ay naaapektuhan mo. Amen? You are nag-i-impact. Yung simpleng pagtaray mo na yan, may impact po yan sa kanila, kapatid. Amen? And yung sinasabi pong old you, yung dating tayo, it is dapat nakikita ay patay na. Died na po. The old you is died. Your past ways, habits, or behavior is dead. Ngayon, amen? Ibig sabihin, wala na ako. Kaya pa minsan, na-inspire din po ako doon sa nag-preach na yun ng Fire Up There. Sabi niya, tinatanong, kamusta ka na? Patayin na yung dating ako. Then, di ba? Masaya, sabihin mo, bakit patay na? Hindi na ako yung marikor na chismosa eh. Hindi na ako yung marikor na mapanira eh. Hindi na ako yung marikor na gumaganti eh. Hindi, hinahayaan ko dahil alam ko ang Panginoon ang bahala sa kanila. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Next, it signifies the arrival of new attitude, character, new life, new purpose, and perspective. Ibig sabihin, as a new you, may bago ka ng pananaw sa buhay. Amen? Amen. Being life, living purposefully to God, or in His kingdom, our will is aligned to God's will. Dapat lagi nating tatandaan na yung kalooban ng Panginoon lang yung ating susundin. Amen? When you're in darkness, means na yung absence nga po ng Panginoon sa buhay natin, yung namumuhay pa rin tayo doon sa kasalanan. And yun po, dahil sa kasalanan ay nagiging unrighteous tayo sa paningin ng ating Diyos. Amen? Christians are called children of life. Love of light. Ephesians 5:8-9. In our daily living, by choosing to do good, righteous, and truth to God. Ito po yung totoong ibig sabihin ng children of light. Pinipili mo na maging mabuti, pinipili mo yung karapat-dapat, pinipili mo yung totoo at tapat. Hindi dahil, Lord, naintindihan mo naman, dito muna ako. Hindi pwede yung children of light na align ka sa will ng Panginoon ay yung kaliwa mong mata nasa Kanaan, yung kanan mong mata nasa promised land ay hindi po yata duling na. Amen? Lagi po nating isip yung alignment natin sa Lord. Dapat po sinabi ng Panginoon, dito ka sa right, dito ka lang sa right. Sinabi ng Panginoon, sa left ka lang. No? Dahil tatandaan natin na kung ano yung sinasabi ng Panginoon, hindi tayo dyan mapahamak. Pero pag sinabi ng Panginoon ay sa kanan ka, pumunta ka sa liwa, ay may bangin pala doon, ay matigas ulo mo talaga. Ay, ang kapahamakan ay talagang pinili mo na. Amen? Yung tao na napapahamak, yun po ang sinasabing may katigasan din ng ulo. Amen? Sinabi na nga ng Panginoon na lumakad ka dito, pero iba pa rin yung nilakaran mo. Amen? Amen. Hallelujah. Next po. Yung sinasabi po nating testimony, yung nakaraang preaching ni Pastor Ryan, naalala ko po yung testimony. Ang other term po nito ay witness or martyr. No, na kailangan po natin na mag-witness, kailangan po nating maging living witness sa mundong ito. Amen? Na kahit mahirap man po yan, lagi natin pipiliin kung ano yung nakakalugod at kung ano yung makakapagpasaya sa ating Panginoon. Amen? Minsan talagang hook na hook ka sa mga makamundong bagay, nakakalimutan mo ang Lord, nasaan ang pagiging martyr natin doon. Na sa kabila ng ang pagiging martyr po, between life and death, talagang ibibigay mo para sa Panginoon. Hindi ka bibitaw dahil alam mo sa Panginoon ka. Amen. Amen? Hallelujah. As children of light, our lives must be public evidence. Public evidence daw po. Or proof that God really exists. Amen? Kapatid, sa buhay mo, napakalaki pala nitong dahil ang buhay mo pala ay magiging proof
or evidence that God really exists. Amen. Parang grabing ano ito sa atin. Grabe talaga yung pangungusap ito sa atin ng Panginoon na malaki ang gampanin ko pala, Lord, na ako pala ay magiging ebidensya na ikaw pala ay nakariyan. Amen? Amen, kapatid? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, my life My life is the evidence of that God exists. life is the evidence that God exists. Hallelujah. Tayuan po natin yung kapatid na ang buhay natin, hindi ikaw yung makikita, kundi ang buhay na Diyos ang iyong nirepresenta. Amen. Hallelujah. Sige po, number 3 na po tayo. Aba, ikabilis niya ito, Maris. Amen. Number 4 po, purpose as light. Doon po, balikan po natin muli yung binasa natin. And give glory to your Father who is in heaven. Amen. Ha? Amen? Nandyan po. Iyan po ang binigay ko, parang diagram po yan, a cycle, a life cycle po yan na dapat unang-una ang purpose mo bilang ilaw, glorify God. Kasunod po niyan, loving God, loving people, share the good news, paikot-ikot lang po yan. Wala na po yan tapos, dyan na po yan. Amen? Amen. Hallelujah. Children of light, the ultimate purpose is to give glory or please God. Amen? Glorifying God, it is the ultimate goal for every believers. Bakit nga ba si kapatid Ikay naman magtiyaga? Kahit sa jeep ay talagang kainitan ay talagang nagsishare siya ng Word of God. Alam niya kasi na yung ginagawa niyang yan ay talagang hindi mawawala ng kabuluhan sa paningin ng kanyang Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon na ano man yung ginagawa mo dito sa mundo, maliit man yan, malaki, your labor in the Lord will not, is not in vain. Yan. Hallelujah. Lagi po natin tatandaan na ano man yung mga maliliit na bagay natin, sobrang halaga, sobrang laki po na nakikita ng Panginoon yan sa'yo. Pinapahalagahan po yan ng Panginoon. Kaya lagi po natin i-aim na kahit may pagsubok, Lord, patitiisan ko to dahil alam ko, Panginoon, tuturuan mo ako, may makikita ako, may tuturo ka, may bago akong learning sa bawat pagsubok na inaalam mo. Amen? Amen. Lagi natin pagtiisan na yung mga pagsubok na dumadating. Expected na natin yan sa bawat araw, sa bawat pagising natin, meron laging struggles tayong kakaharapin. Pero, malalagpasan natin yan, ma-overcome natin sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat pagising natin, nandyan na yung, ikaw na rin yung pipili. Ikaw na rin mag-choose. If it is, you will take the devotion or magsi-cellphone. Amen? Sabi nga natin, your desire matters. Amen? Talagang hindi mo sasabihin na, ay, saka na lang, Lord, mamaya na, talagang naintindihan mo naman, busy ako, Lord, eh. Marami akong gawain, magtatrabaho pa ako, Lord, mag-aintindi pa ako sa mga anak ko. Pero, sa bagay na mawala yung mga tools na binigay na sa inyo kanina, binigay ng Panginoon sa atin kanina, hindi mo po malalagpasan ang mga pagsubok na yan. I tell you this, kapatid, tested and proven na po yan. Talagang, kailangan natin yung pagbabasa, yung pag-pray, yung pakikipag-fellowship to overcome our spiritual battles in our life. Glorify God, it is, dapat po yung nakikita sa atin dito ay yung positive effect of faith in God. Positive effect daw po, ibig sabihin talagang yung grabing pananampalataya mo sa Panginoon ang nadi-display dito. Amen? Amen. Loving God, ito na po yung resulta ng when you please God and love God. Ang resulta po nito ay yung loving people. Amen? Yung pagmamahal natin sa ating kapwa, na hindi man sila kamahal-mahal, nakakainis man sila. Minsan ginagawa sa atin, tinutulungan mo pa, nagre-reklamo pa. Nang hiram ng 1,500 na ibigay mo, ay grabe naman to si kapatid. Minsan talagang hindi na nga kamahal-mahal, hindi na nga katulong-tulong, pero you choose to help. Dahil alam mo sa Panginoon na mahalaga and it pleases God. And na pinapakita mo sa bagay na iyon
na hindi mo siya tinulungan dahil gusto mo lang, kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Kundi para sa Panginoon yung ginagawa mo na yan. Amen? Loving people is the summarize of the 10 Commandments. Amen? Huwag niyo sabihin na, ano ba yung 10 Commandments? Ang hirap naman sa ulohin nyo, 3 pangalan, parang nakalimutan ko na. Ito na lang, pina-exceed na ng Panginoong Jesus yan. Love your God and love your people. Dalawa na lang, ewan ko kung mahirapan pa kayo dyan. Wala nang excuse. Amen? Hallelujah. It is the greatest commandments that God given to us as the light of the world, the light of this world. As we truly love God, this includes, yun nga po yung sinasabi ko kanina, na pagtotoo, pag yung grabe yung pagmamahal mo sa Panginoon, pipilitin mong mabago ka. Pipilitin mong may magbago sa sarili mo. Ano po, import po dito yung thoughts, yung words, yung action, the way kung paano ka makisama, makihalubilo sa kapwa-tao mo. Amen? Iyon po ang reflection na totoo ka nagmamahal sa iyong Diyos. Amen? This means treating others with the same love, compassion, mercy that God offers. Amen? Alam mo kung paano iniibig ng Panginoon ang mga tao. Alam mo kung paano maawain ng Panginoong Diyos natin. Alam mo kung gaano siya ka-merciful. Amen? And yung pinakamahalagang bagay, alam mo kung gaano ka-precious sa Diyos ang bawat kaluluwa. Amen? Ito po dapat yung nakikita sa buhay natin. Hindi na nagmamatter dito yung, ay kasi po siya, sobra na siya. Ang nagmamatter dito, how you really love God. Nasa kabila ng hindi siya kamahal-mahal, hindi siya kapili-pili, pinipili mo pa din, minamahal mo pa din siya. Amen? That's the grabing demonstration ng pagmamahal sa ating Diyos. Amen? Amen. How do we demonstrate our deep love to God? Yun nga po yung kanina. By sharing the gospel and sharing the good news, sharing the greatest love of God through the cross. Ayun po yung pinakamahalaga na laman ng mensahe ng buhay mo. Amen? Jesus commanded to share it to those who are lost. Sa mga ilaw po, napakahalaga ng pagiging ilaw. Pag tayo pumapasok sa kuweba, sometimes sobrang laki ang dilim-dilim. Naligaw na. Hindi na natin makita. Pero pag yung tao dun sa loob ng kuweba nakakita ng kaunting liwanag, sinusundan niya talaga yun. Amen? Sobrang halaga po nun. Nakakita siya ng point palabas, yung direction palabas para i-save niya yung sarili niya. Amen? To those who are lost, sa mga kapatid natin na wala pa dyan sa Panginoon, wala pang relasyon sa ating Panginoon, and alam mo, yung patutunguhan nila, you have to share the greatest love of Jesus through the cross sa kanila. Na magkaroon din sila. I-aim natin kapatid na hindi lang sa pamilya natin, kundi sa lahat ng makikilala natin, i-share natin yung grabing pag-ibig ng ating Panginoon. Na sila man sa sarili nila, magkakaroon ng curiosity. Ano nga ba talaga yung personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo? Amen? The way you share, the way you talk talagang sobrang halaga. It impacts, kapatid, being the light. Sharing the gospel is about yun nga po yung kanina sinasabi ko, and the result of this is salvation. Alam niyo kapatid, kung tayong lahat nag-obey lang sa Panginoon, patuloy ay yung lahat tayo steady light na, ewan ko na lang kung buong San Jose ay hindi magliwanag. Amen? Kung talagang, yung pagliliwanag na yan, ewan ko na lang kung hindi lahat ng taga San Jose hindi makilala si Jesus. Amen? Ibig sabihin, kung tayo talagang grabe yung pagmamahal natin sa Panginoon sa Kristo, makakaupo ka lang yung just sa jeep, 5 minuto yung biyahe mo, pero na-share mo si Jesus sa time na yun. Ewan ko na lang kung hindi magliwanag talaga yung San Jose. Amen? Tayo, mayaman ng palataya, dapat ini-aim natin unang-una yung steady light na manatili sa atin. Hindi tayo aandap-andap. Kasi paano natin mailawan yung iba? Kung sarili natin, hindi talaga nagliliwanag. Amen? Steady light.
Dito po may binigay akong light. Yung parang acronym po ng light, which is LIGHT. Amen? L stands for love. It means po, you show kindness and compassion to others. Amen? I, inspire. You motivate and uplift others. Amen? Yan po yung ilaw. Ilaw mo. Kung bakit kailangan ka pong ilaw. Next, G. Guide and offers direction and wisdom. Amen? Nagbibigay ka dapat ng right path, offers direction, and dapat pinagmumulan ka ng wisdom na kung paano nila makikilala ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. H po, it means heal. Bring comfort and restoration. Ibig sabihin, ikaw na ilaw, nire-restore mo yung relationship ng kapwa mo sa kanyang Diyos, sa ating Diyos. Amen? Ikaw yung nag-motivate sa kanila, sa iyo nila mararamdaman yung comfort na ano ba talaga yung ano ba yung salitang comfort talaga na pinahahalagahan mo yung bawat lumalapit sa iyo. Nakakalungkot lang din po minsan yung na nakita ko po dun sa reels nga na nagtanong siya, ano bang gamot sa depression and anxiety? Ano bang gamot dun? Kasi ganun po ako ngayon. And then one day, yun nga yung na-share ni Abby na, yung nag-comment na yun, nagpatiwakal na po. Nakakalungkot. Kasi wala po sa kanya nagsabi na ang tanging gamot ay si Jesus lamang. And you just need to restore your relationship to Jesus. Amen? Yun lang po yung gamot doon. Jesus. No, Jesus. Restore your relationship to Jesus. Amen? Next, T. Transform or positive impact lives. Amen? Talagang napakahalaga po sa pagiging ilaw na merong transformation na nagaganap sa buhay mo. Hindi ikaw yung dating ikaw, 20 years dati, ay ilang dekada na nagdaan, ay ikaw pa rin iyan ngayon. Amen? Dapat may impact ka na. Kagamit-gamit ka na sa karya ng Panginoon ngayon. Amen? Hindi lang masabi na ikaw ay Kristiyano. Ang Kristiyano po na sinasabay, hindi lang yan sa pagpunta sa church. Ibig sabihin na sinisig mo ang Panginoon hindi lang tuwing linggo, kundi sa araw-araw ng iyong buhay, isinisig mo ang Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah! Yan po. Nasa conclusion na tayo. Anong oras na pag conclusion po, meron pa ako dyan na bigay. Pakablash. Yan. Your new identity in Christ serve as your light. It gives impact to others, allowing them to see clearly that God really exists. Yun po yung unang conclusion doon sa ating napag-aralan kanina. Being alive, you serve as the guide to those who are lost and live in darkness, leading them to the right path, direction, inspiring them to step up, and to the light of God's grace. Amen? Kailangan na malaman ng ibang tao na sobrang mapagmahal ng Panginoon. Grabe ang biyaya ng Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan. Amen? As children of light, we have something greater purpose in this world. This is to reflect the light of Jesus Christ and carry the light of salvation. Grabe po yung gampanin mo bilang ilaw. Dahil you are reflecting the light of salvation. Kailangan matanggap to nila at makita nila ito, yung salvation na kailangan. Next po, ito na po yung last. Wala pala dyan. Ay, parang meron dyan kuya. Yan. To be a lasting light, let us stay connected to God, our main source, and light up brilliantly the evidence of God's existence through every good works. Yan po, dapat yung nakikita sa atin, sa lahat ng ginagawa natin. Nakikita po ba yung kagandahan ng Panginoon dyan? Sa ginagawa mo ba, madidisplay ba yung beauty ng Panginoon dyan? Amen? Dapat talagang yung ikaw ay ebidensya ng kagandahan ng Panginoon. Amen?
And continue to aim the steady light in your lives, living purposefully for God's glory and in God's kingdom. Amen. Hallelujah. Lagi po natin i-aim. I-aim yung purpose natin, yung steady light natin. Na hindi mo hahayaan ang buhay mo, yung ilaw mo hihina. Hindi mo hahayaan na kurap-kurap, hindi mo hahayaan na andap-andap yung ilaw sa buhay mo ni Jesus. Kundi steady light. Steady light, kundi yung talagang steady lang ba? Yung katulad dyan sa taas na talagang malinaw, visibly yung lahat ng bagay sa paligid. Amen? And sa bagay na yon, tandaan mo na ikaw ay kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. At sa bagay na yon, nabibigyan mo ng kaluwalhatian para nga lang iyong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah! Amen? And I pray na sa ating pong napagdaanan, sa ating pong napag-aralan ngayon, magkaroon po tayo ng aim, i-desire po natin yung ilaw na to. Nandun na rin naman po yung tools kung paano magkakaroon ng steady light. Amen? Hallelujah! Sige po, tayo po tumayo and manalangin po tayo.